We're gonna dive into the Word of God. Today, this afternoon, I want to title our message. It's called Table for Two. Sino na po dito nakatry makipag-date? Sa mga mag-asawa po, alam ko po, may first date po kayo. And ano po ba yung mga ideal date po natin? Siguro ganito, no? May magandang setup ng table, may magandang view. I like the view. I love you. Diba? And alam niyo po, if we're gonna reminisce, maaring yung iba po dito, yung adults na, may mga bata siguro hindi pa na-experience. Pero makwento ko lang, no? Siguro one of my first dates ever ng kabataan ko. Bata pa naman ako. Okay? Pero naalala ko noon, nakaka-pressure eh. Nakaka-pressure kasi syempre, you wanna impress. First impressions, last. Di ba? So you wanna impress, nakaka-pressure, isipin mo kung saan kayo kakain. Di ba? Like, ano ba gusto niya? Isipin mo rin siguro, ano yung susuotin mo? Tama ba? Dapat maganda. Pwede mo ba check saglit yung katabi mo? Maganda ba yung suot niya ngayon? Kung maganda, paki-compliment mo naman siya. Maganda ba yung pantalon niya, yung shoes niya? May pabango ba siya? Nagpabango ba siya? Ano susuotin mo? And then, for me, this is the hardest part. Okay, anong pag-uusapan nyo? Like, di ba? Anong pag-uusapan? Ang hirap kaya nun. And makwento ko lang, before, may nagsabi sa akin, kadate ko, sabi niya, ang boring mo. Sabi niya sa akin, ouch! Okay. But anyway, di ba parang nakaka-pressure, no? If you're gonna be with someone, and yun nga, yung term na table for two is usually sa date, on a date, romantic date. Pero another question, what if? Hindi po siguro something romantic, but maybe someone you admire. No? Isipin nga natin saglit, someone you look up to, mga ka-date mo. Siguro, isa sa pinakamayaman sa buong mundo, si Elon Musk. Di ba? Magdi-date kayo sa McDo. Okay. Ano kaya mga itatanong mo? Di ba? Ano kaya mga sasabihin mo sa kanya? Di ba? Parang nakaka-pressure ba na sayang kasi yung moment. Let's go deeper. What if si Jesus naman ang mga ka-date mo? Kapatid, magdi-date kayo dito sa Agape. Siguro ang order niya, Spanish oat latte. Di ba? Okay. Pero no, inisip ko nga, siguro ang dami kong tanong eh. No? Yung mga comments, yung mga nonsense siguro na question like, bakit itim ang uwak, Lord? Ba't di na lang pink? Parang hindi nakakalungkot. Di ba? O kaya, bakit kaya sa Baguio uulan tas araw? No? O kaya, tanong natin, bakit ganito yung katabi ko? Ba't ang pangit ang ugali niya? o kaya, insecure ka, no? Tatanong mo, Lord, bakit hindi matangos ilong ko? Di ba? Ang dami nating tanong eh. Di ba? Or maybe we could ask a lot of questions about characters in the Bible. Si Adam at si Eve, nasa heaven ba? No? Asa si Moses? Bakit si Elijah, kinuha mo lang, hindi na niya na-experience yung death? A lot of questions. But you know what, personally, sabi ko nga pag ako yon, halimbawa I'm gonna have an encounter with Jesus, siguro wala na akong tanong eh. I'm just gonna listen. I'm just gonna hear what he would say. Siguro may isang tanong lang, but most of it, igagrasp ko na lahat ng sasabihin niya. If I get a chance for a table for two with Jesus, our Savior, I think I'm not gonna say anything. I'm just gonna sit still, just gonna listen to His word. Recently, I was watching a series about Jesus. It's called The Chosen. Ewan ko po kung napapanood niyo po ito. And meron po sa isang episode po, pinakita si Mary and si Martha. And alam naman po natin yung story nila. Jesus was going to Bethany. Si Mary, sinaluhan po si Jesus. She was very excited. And then, pumasok po sila sa bahay. Si Martha, aligaga. Parang natataranta siya. Nililinis niya yung sahig, nililinis niya yung mga pinggan, yung bahay, lahat na. Yung hugasan. Iniisip niya, natataranta siya. No, syempre, kailan maayos eh. Di ba pag may bisita tayo, parang ganun din? Natry niyo na ba magkaroon ng bisita sa bahay niyo? Or ayaw nilang pumunta sa inyo? Okay. Di ba? Spray ba tayo alcohol, Lysol, alcohol. First day tayong Lysol, di ba? Lilinis ka, di ba? Hindi ka naman naglilinis ng CR, pero biglang nilinisan mo yung CR, yung kwarto, nagpalit ka ng bedsheet, di ba? Tama? Tapos biglang yung nanay mo, biglang babait. Pag may bisita. And na-imagine ko si Martha, yung pressure niya, darating si Jesus. And Jesus was already teaching, speaking, and everything. Pero si Martha, she was missing the point. She was missing the words of Jesus. At nagalit nga siya kay Mary. Pagsabihan mo kasi Mary, Jesus di tumutulong sa akin.
And we're gonna read it in Luke 10:41 to 42. Ito yung sagot ni Jesus kay Martha. Look at this. Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Hindi na mawawala to. So kumbaga, sinasabi ni Jesus, wait lang, okay, Martha, maganda yung ginagawa mo, maganda nagluluto ka, maganda nagpe-prepare ka, pero yung pagkain, mawawala din. No? Ang pagkain, minsan nga ang tinapay, nakakaisang subo ka lang, ubos na agad. Tama? Wala na. Wala na. Pero ang sinasabi ni Jesus, what I speak, my words, it will never be taken away from her. And it's very biblical. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yung words na sasabihin ko, hindi mawawala to. And Jesus is giving us an emphasis that this is the one thing that is needed. Mawala na lahat, kapatid, wag lang ang salita ko. Mawala na lahat, wag lang ang words ko that would give you comfort. At kapatid, yun pong pag-uusapan natin this afternoon, paano ba ma-achieve yung one thing that is needed? How can I become like Mary? Parang mapansin ng Lord na parang si Mary and do the one thing that is needed. How can I sit at Jesus' feet? How can I listen to the Word of God? That's what we're going to talk about today. Or maybe, in layman's term, how do we pray? Okay? How do I have a conversation with the Lord? Mababasa po natin yan sa Matthew 6:6 at dito po tayo mag-uusap-usap. Sabi ni Jesus, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So paano po ba tayo magkaroon ng conversation with Jesus? Number one, you need to seek Him. Pakisabi, seek. Okay? Kailangan natin, kapatid, magkaroon ng effort na hanapin ang boses ng Lord. Hanapin ang word niya. We need to, kumbaga, sasadyain. Balik po tayo sa verse po natin, Matthew 6:6. Look at this. Sabi po ng verse, go into your room. So kumbaga, kapatid, parang date. Kailangan mo makipag-meet. Kailangan may set up. 3 things for us to remember, or 3 things na kailangan po natin in order to have a conversation with God is number 1, agreement. Number 2, commitment. Number 3, development. Number 1, kailangan may agreement ka. Kailangan may set time ka with the Lord. Ewan ko, kapatid, kung may minute na kayo ever, di ba, sasabihin natin, okay, 6 p.m. sa SM, yun yung outing natin, doon tayo magkikita-kita. Sino dito yung mga maaga? Sino dito yung late? Pakisabi nga sa katabi mo, bawal malate. Pag sinabing 3:30 p.m. service, 3:30 papasok ng church. Okay, anyway. Diba? So, kumbaga, ang point ko is, we need to have an agreement with God na, Lord, itong oras na to para sa iyo lang. Kaya nga sabi ng verse, go into your room. It's between you and God. Kayo lang, kapatid. And then, commitment. You need to commit to it. Okay? Kahit inaantok ka na, you need to commit to it. Kahit tinatamad ka magising, kung morning yon, you need to commit to it. And then, may development na sinasabi. It increases. Una, 5 minutes lang, tapos magiging 10 minutes, tapos magiging 15 minutes. Magkakaroon dapat tayo ng effort to seek God. Let's talk about that word, seek. Kapatid, pag sinabing seek, ibig sabihin, para siyang nawawala at kailangan mo siyang hanapin. Let me ask you a question. Sino na dito na try mawalan? Mawalan ng susi. Mawalan ng wallet. Tumingin ka sa bank account mo, ba't nawala yung pera ko? Kasalanan mo yun, magastos ka. Okay, pero, di ba pagka nawalan ka ng, halimbawa, remote sa TV, di ba yung bahay nyo, hahanapin nyo? Yung sofa mo, babaliktarin mo, lahat na, di ba? Papagalitan mo na lahat ng nasa bahay nyo. Sino nagtago ng remote? Sino nagtago ng susi? And you're gonna put an effort to look for it, to find it. And saan pa po natin ito naririnig yung word na seek sa larong hide and seek? Recently, may pinanood po kaming movie, it's called Toy Story 5. Napanood nyo na ba yan? Ganda, nanonood kami sa sine. Napansin ko lang, kasi cartoons to pambata to. Nung nanonood kami ng movie, tumingin ako sa mga nanonood, puro matatanda. Mga ka-age ko. Okay, anyway, sa movie nito, yung mga bata nagkaroon ng laro, hide and seek. Hide and seek. Tapos yung isang bata, yung bida, nagtago siya, kinalimutan siya, hindi na siya nahanap. Na-trauma siya doon. Nakakalungkot, no? Yung nagtago, hindi nahanap. Maalala ko lang, one time, kami magkakapatid, naglaro rin po kami sa bahay, hide and seek. Yung kapatid namin, yung bunso, very competitive. Talagang tinaguan niya, hindi talaga namin mahanap. So hindi namin siya mahanap. Ang ginawa namin, nakalimutan na namin siya, kumain na kami.
Naligo na kami, nagbisa kami. And everything. And then, hinahanap namin, asan na yung bunso? Asan na si Musel? Yung pala, nasa ilalim ng kama, nakatulog na. Katatago. And yun na nga kapatid, if something is lost or something is hidden, you're gonna put an effort to seek it, to find it. Sana kapatid, kung tayo nga, grabe tayo mag-effort para sa ibang tao, mag-effort kapatid sa kung ano-anong bagay, mag-effort sa games, mag-effort sa chess, mag-effort sa kung ano man pong ginagawa po natin, sana magbigay rin tayo ng effort to meet God. Amen po ba doon? Ang effort to have an agreement na, Lord, ito oras na to, para sa iyo lang to, kapatid. Because see, when you seek God, you will find Him. Amen po ba doon? And this is the most important thing. Kailangan po natin hanapin ang Panginoon. Number one, we need to look for His Word in His Word. Marami nagre-reklamo, hindi ko naririnig si Lord. Hindi ko marinig yung Word ni Lord. Sampal mo sa kanya yung Bible niya. Word pala. Ito. Read His Word. Ano po ba yung mga isisik po natin? Psalm 27 verse 4. Punta po tayo doon. Look at this. This is David. One thing I have desired of the Lord, that will I seek. Ito yung hahanapin ko. Okay? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To dwell in the house of God. Ano yung ibig sabihin nito? Sabi po ng ibang translation, to live in the house of God. Sino na po dito na try maki-sleep over sa bahay ng mga kaibigan? Or wala kayong kaibigan? Nakakalungkot. Or ayaw nila kayo. na-try ko na maki-sleep over sa kaibigan ko. Umupo kami sa table, tas yung parents, doon sila, kwentuhan. Tapos alam niyo, yung inaantok na ako, pero yung kwento ng tatay, nandun ka ba din? Nakikinig ka ba din? Parang kahit boring yung kwento niya, kahit puro, wala ka sa tatay ko, wala ka sa lolo ko, mga walang kwentang usapan. Pero nandun ako nakikinig lang. See, listen to this. To seek God is to live in His house and then to listen to His stories, to listen to His word. So the first thing that we need to do in order for us to seek God is to read His word. Second thing, sabi niya po dito, behold the beauty of the Lord. This is a new thing that I'm doing whenever I'm alone with God, to behold the beauty of God. Ano ibig sabihin nito? Na pagka may nakikita kang creation ng Lord, wow ka. Pag nakita mo yung sea and then yung sunset, yung view, mapapawaw ka. Yung creation ng Lord. Check mo yung katabi mo saglit, tignan mo siya. Sabihin mo, wow. Mali. Wow, mali. Yung tipong, ma-appreciate mo ba lahat? So this is a new thing that I'm doing. Whenever I'm alone with God, may tinatawag po kaming gratitude journal. So every day I write 5 things that I'm grateful for. And then hindi mo namamalaan yung utak mo, nag-iiba. Puro ka na pasasalamat instead of negativity. You begin to behold the beauty of God. You begin to be in awe na, Lord, grabe kung wala, kung na-realize ko lang sana kung gaano kakabuti, Lord. This is it. And then lastly, to inquire in His temple. Dito na yung chance natin, kapatid, magtanong. Humingi. Magkaroon ng request. But number one, we need to seek God. Second thing that we need to do is we need to stay in His presence. Pakisabi sa katabi mo, stay. Parang aso lang. So, we need to stay. Most of the time kasi, kapatid, pag tayo, wala pa tayo nahihinging or naririnig na voice ng Lord, umaalis na tayo eh. Minsan yung prayers natin napakabilis. Lalo sa pagkain, di ba, Lord, thank you for amen. Di pa ka naintindihan eh, di ba? O kaya most of the time, di ba, pipray tayo, tapos, ko yung na-try nyo na yun, yung magpipray ka, di ba? Tapos pagpipray mo yung pamilya mo, si papa mo, tapos si mama mo. Tapos syempre, napag-pray mo yung parents mo, pag-pray mo na rin yung kapatid mo. Di ba? Tapos syempre yung kapatid mo, yung pinsan ko pala, Lord. Oo nga pala. Tapos, yung nanay niya din. Tapos si lolo pala. Tapos yung teacher ko din. Like lahat na. Never ending. And most of the time, kaya siguro tayo nabobore sa prayers natin kasi parang paulit-ulit eh. No? And we sometimes neglect this. That prayer is not a one-way communication. It's a two-way thing. Not necessarily, kapatid, whenever we pray, tayo yung lagi nagsasalita. Hayaan natin magsalita ang Panginoon. Amen po ba doon? We stay in His presence and let's wait. Balik po tayo sa verse, Matthew 6:6. Look at this. Number one, you go into your room and then look at this. You pray to your Father who is in the secret place. Ang ibig sabihin ng secret in Greek is the word kryptos, okay? Meaning hidden or concealed. Kumbaga parang nakalock siya, antayin mong ma-reveal. Antayin mong ma-open up.
for you. Antayin mo kapatid yung door na mabuksan para sa'yo. For the Word of God to be revealed to you. Sino po dito naka-iPhone? Naka-iPhone ba kayo? Sino dito naka-Android? Tapon nyo na yan. Joke lang. Okay. Pero di ba sa Apple, meron yung passcode. Yung iPhone ko kasi ganun, may passcode, di ba? Tapos may times na nakakalimutan ko yung password ko. Yung password, tapos mali. Mag-shake pa siya gano'n. Tapos mali. And then kung nakamarami kang error, maglalak siya. Diba? Tapos sasabihin, wait for 5 minutes. Parang gano'n. Meron ako nakilala, yung lock ng phone niya parang 2 days. Hindi siya mabuksan. Kasi mali yung password niya. Mali. And you know what? Anong gagawin natin? Sobrang na-addict na tayo sa cellphone na antayin natin yung 5 minutes. Antayin natin. 4 minutes na, lapit na. Kahit 10 minutes yan. Kahit 30 minutes yan, antayin natin hanggang ma-unlock yung cellphone natin. And listen to this. Sometimes, mas inaantay pa natin ma-unlock yung cellphone natin kaysa sa marinig natin yung boses ng Lord. Mas excited pa tayo ma-unlock yung cellphone natin, makarinig ng stories, makakita ng news, makakita ng videos sa social media, sa TikTok and everything, than listening to the voice of God. Kaya sana kapatid, whenever we are in our alone time with God, for two with God, let's stay. Pakisabi sa katabi mo, 5 minutes. 5 minutes. You know what I do in my devotion? Pagka parang super worried na ako, I take at least 5 minutes of silence. Just silence. I just take 5 minutes, I would sit, I would close my eyes, just silence. May times, yung utak mo kung saan mapupunta. Mapupunta yan sa lilipad na naman ng isip ko. Diba? Kung lumipad, balik ka. Sorry Lord. And you start to realize, He's starting to speak to you. Why? Because you stayed. Antayin mo kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, mag-antay ka. Atat ka eh. Relax boy. Relax. Relax ka lang. Buti pa yung aso, marunong mag-antay. Buti pa yung aso, marunong mag-stay. So let's stay in the presence of God. Let's take more time. At least, again, practically speaking, at least 5 minutes. Amen po ba na hanggang makarinig tayo ng word. Hanggang makarinig tayo ng thoughts from God. Let's stay. There's a story in the Bible, his name is Zacchaeus. Ewan ko po kung kilala niyo po siya. Zacchaeus was a tax collector. And he heard that Jesus was gonna pass by. He's gonna go to Jericho. Madadaanan si Zacchaeus. So ano pong ginawa ni Zacchaeus? Nung narinig niya, wait lang, dadaan si Jesus? Sino ba yan? Parang famous to Gusto ko siya makita. Si Zacchaeus, he was a short man. Okay? Maliit siya, so there was a crowd, hinahanap niya si Jesus, di niya makita. So ang ginawa niya, just like the picture, umakit siya sa puno. No? And then from afar, Zacchaeus saw Jesus. He was just waiting for him to arrive. Basahin po natin, Luke 19 verses 1 to 5. Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector. He was rich. He sought to see who Jesus was. Inalam niya, sino ba to? Seek. Okay? But could not because of the crowd, for he was of short stature. Verse 4, so he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. When Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So inantay niya dumating si Jesus. Kaya sana kapatid, ganun din po sana ang heart po natin. That we're gonna seek God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. We're gonna put an effort. Lord, I want you. And let's wait for Him to arrive. Amen. 5 minutes. At least 5 minutes. And then lastly, this is my last point. You're gonna begin to see. You're gonna begin to see His presence. You're gonna begin to see His move in your life. You're gonna begin to see His presence manifest in your life. Balik po tayo sa verse, Matthew 6:6, kung mabasa po natin. He is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Kung baka kapatid, yung encounter mo with God, your encounter with God in private, God is gonna reward in public. Amen po nun. Kaya ewan kung nanonotice nyo to sa mga nagkakaroon ng alone time with God, unti-unti ka nababago.
Okay? Unti-unti parang nagiging katulad ka ni Jesus. Ewan ko po kapatid kung na-try nyo nang pumasok sa kitchen po natin dito. Na-try nyo na? Visit kayo minsan dyan. Paglabas nyo, amoy ulam ka. Amuin mo saglit yung katabi mo. Anong amoy niya? Amuin mo, sige na. Malalaman mo kung saan siya galing. Galing CR to. Listen, pag ikaw galing sa room with Jesus, mangangamoy Jesus ka din. Mangangamoy presensya ng Lord ka din. And the fruit of the Spirit is gonna be evident in your life. Love, joy, peace. May impatient ka na. Kindness is gonna flow from you. And goodness, and gentleness, and self-control. Unti-unti nagiging katulad ka ni Jesus. What's good about the Bible in our relationship with God, in our Christian journey is it's not about perfection. It's about progress. And the more you spend time with God, nagkakaroon ng progress, kapatid, unti-unti ka nababago ng Lord. Amen. Woo. Ano yung parang gym? Sabi ko nga, this year, nag-commit ako. Gym. Commit ako. Commit kami. Gym talaga, like every day, 4 days a week. Let's go. Alam niyo, 6 months na po kami. 6 months. Di niyo ako kinakongratulate. Parang like, okay, anyway. Di niyo ako nililibre. Libre niyo ako Spanish oat latte. Pero nag-gym kami, no? 6 months na. Sabi ko kay Lord, 6 months na, Lord. Tapos tinitigyan ko yung sarili ko sa salamin. Sabi ko, parang, Lord, walang nangyayari. Ginagawa ko na lahat. Nagbubuhat ako ng mabigat. Pati coach ko, binuhat ko na eh. Joke lang. May bubuhat kami talaga. Like, nagda-diet na din ako. 2 weeks na ako din nag-Spanish latte. Hirap. Pero tinitignan ko sarili ko sa salamin, Lord, parang wala nangyayari. Parang wala nangyayari. Pero you know what? Sabi ko, hindi, tutuloy-tuloy ko to. Why? Because sometimes progress is slow. No? Minsan hindi mo napapansin, pero, yung binubuhat mo, lumalakas ka na. Bumibigat. Hey. Oh, yeah. Progress is slow. Same thing with our relationship with God. Maaaring kapatid, nag-pray ka one time, wala nangyari. Let's do it again. Bukas ulit. Nag-pray ka, walang nangyari, walang pagbabago. Just do it again. Balik ka ulit. Just talk to Him again. Let's set a table for 2 again. Kapatid, yun po ang makikita po natin sa buhay po natin. If we seek God, if we stay in His presence, you're gonna see His move in your life. Pwede ba natin palakpakan si Lord Church? And as we end this afternoon, I want to go back to the story of Adam and Eve. I want to go back to where it began, Genesis. And have you ever wondered, kapatid, what was the first question ever asked in the Bible? Is that question, where are you? Kasi makikita po natin si Adam and si Eve. May isang utos ang Lord sa kanila. Do not eat from the tree in the middle of the Garden of Eden. Yun lang. Lahat pwede niyong kainin. Lahat. Huwag lang aso, syempre, di ba? Grabe kayo. May aso din ako. Lahat except this fruit. And you know what they did? Napakadami ng choices. Disobey pa rin si Lord. Disobey. Na-time sila ng deceiver, ng serpent. Ano po nangyari when they ate, when they disobeyed? Ano po unang lang ginawa? Nagtago. Umalis. They hid themselves. They were ashamed, full of guilt. They ran away from God. They hid. You know what God said? The Lord God called to Adam, said to him, Adam, saan ka? Adam, where are you? Now, this question, I don't understand this question. Because God, number one, is all-knowing. Hindi ka makakapag-hide and seek kay Lord. Okay? Alam niya kung saan ka nagtatago, alam niya na sa kama ka, alam niya yung kulay ng damit mo. Okay? God is all-knowing. Second, God is all-present. Kung saan ka nagtatago, nandun din si Lord. Nandun ka sa cave, andun din siya. Hey, sabi niya. So the question, where are you, doesn't make sense. No? Inisip ko, bakit tinanong ni Lord to? Alam niya naman eh. You know? And it got to me that this question isn't a locational question. I wasn't asking about a location. It was a relational question.
Na sinasabi ng Lord, Adam, ba't ka umalis? Na sinasabi ng Lord, ba't ka tumakbo? Ba't mo ko iniwan? And sometimes, ganun po tayo sa relationship natin kay Lord. We're gonna read the Word, and then we miss one day. Na-miss ko na rin lang, wag na. Hindi na rin ako nakapag-church. Nahiya na ako bumalik. Wag na, baka masunog pa ako doon. And that question, God is asking us, some of us here, ba't mo umiiwan? Ba't ka umalis? Where are you? At kapatid, ang nakakalungkot, whenever we leave God, He's just at the table. Andun siya nag-aantay. Revelation 3:20, He's gonna knock at your door. If you're gonna let Him in, He's gonna dine with you. For some of us, ganito yung state natin. Ganito yung question ng Lord sa atin. Asan ka? And He's waiting for you. So my encouragement for everyone, kapatid, na-miss man natin ang isang araw, na-miss man natin 2 araw, na-miss man natin 1 taon. I want to encourage you with this word. Keep coming back. Balik ka lang ulit. Ano si Lord? Nakaupo, inaantay ka niya. He just wants to be with you. And He wants your presence more than you want His. Kaya sana kapatid, as a church, let's not miss this one thing. Si Jesus mismo nagsabi, one thing is needed. My words. My words. Keep coming.